Mabuhay sa inyong lahat. Ako nga po pala si Andrea May Archicos. May ibabahagi akong alamat sa inyo ngayon. Ito ay pinamagatang Kaybay and Bungbay. Ating simulan. Magkapit-bahay sina Kaybay at Bungbay. Isang araw, nilabhan ni Kaybay ang kanyang kumot at albong sa ilog nang bigla na lang ang kanyang mga damit ay inanod sa ilog ng malakas na agos. Sinundan niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa agos ng tubig ng ilog. Iyon lang ang natitira niyang damit. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang mga damit na nakasabit sa bakod ni Lam Sung Fu. Phew, flabibong! Pinati ni Kaybay ang babae. Sa oras na ito ay malapit ng gumabi at gutom na si Kaybay. Gutom ka na yata, sabi ni Lam Sung Fu. Halika at kainin mo ang aking pinakuluang kamotes. Hindi, salamat. Malapit na magtago ang araw sa likod ng kabundukan at napakalayo ng bahay ko. Dumating lang ako para kunin ang albong at kumot ko na inanod ng baha. Nasa bakod mo sila, sagot niya. Sinabi na Lam Sung Fu, kunin mo na ang iyong mga damit at magmadali. Kapag dumaan ka sa punong iyon, sabay turo ng isang beetle palm sa kanyang bakuran, kunin ang mga batang mani at dalhin mo. Nilagay niya ang kanyang damit sa ilalim ng kanyang braso at hinawakan ang beetle nut sa kanyang mga palad. Akmang magtatago na ang araw sa likod ng kabundukan, napansin niya nakasunod sa kanya ang isang makisig na binata. Naglakad siya ng mas mabilis, bigla siyang natakot. Ngunit napakabait ng lalaki. Sinabi sa akin ni Lam Sung Fu na iuwi kita, hindi ligtas na maglakad mag-isa, sabi ng lalaki. Bakit pinili mo samahan ako, sabi ni Kaybay. Dahil pinili mo ang mga batang mani, sagot ng lalaki. Kaya't si Kaybay at ang gwapong lalaki ay nakarating sa bahay. Nang makitang mag-isa siya sa kanyang bahay, pinakasalan ng binata si Kaybay kinabukasan. Nalaman ni Bungbay kung paano nagkaroon ng gwapong asawa si Kaybay, kaya gusto niya ring makita si Lam Sung Fu. Kinaumagahan pumunta si Bungbay sa ilog at nilabhan ng kanyang kumot at albong. Nagalit siya dahil hindi kaagad dumating ang baha. Nagbitaw siya ng mga salita. Biglang kumidlat at kumulog. Ang mga ulap ay naging napakadilim at nagsimulang umulan. Masaya siya dahil lumating ang baha sa wakas. Ngunit hindi inanod ng baha ang kanyang damit, kaya kumuha siya ng napakahabang patpat at itinulak ang kanyang mga damit sa ilog. Nagtagumpay siya sa pagkakabit ito sa bakod ni Lam Sung Fu. Pumunta siya sa bakuran ni Lam Sung Fu at hiniling na payagan siyang makita ang babae. Hindi niya alam na kinakausap niya mismo si Lam Sung Fu. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tanong ni Lam Sung Fu. Gutom na ako. May naaamoy akong iniihaw na mga karne. Pwede ba akong pumasok at kumain? Nagsimula nang lumubog ang araw nang matapos kumain si Bungbay. Nakalimutan na niya lahat ang damit niya. Pwede ba may utusan ka na hahatid sa akin? Magdidilim na at natatakot ako. Huling sabi ni Bungbay. Hindi man lang siya nagpasalamat kay Lam Sung Fu para sa inihaw na karne. May sasama sa iyo kapag nakarating ka na sa kagubatan. Siguraduhin kumuha ka ng mga mani mula sa punong iyon. Ito rin ang puno kung saan kinuha ni Kaybay ang mga batang mani. Napakadilim na nang nakarating si Bungbay sa puno kaya hindi siya nakapili ng uri ng mani na kanyang pinulot. Pinuno niya lang ng nuts ang mga kamay niya. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pagkatapos ay narinig niya ang yabak ng isang tao sa likuran niya. Natuwa siya. Mabagal siyang maglakad para maabutan siya ng sumusunod sa kanya. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakayuko dahil may edad na ito. Bakit ka nandito, matanda? Gabi na at dapat nasa bahay ka na. Sinundan kita dahil ako ang magiging asawa mo. Ang ibig sabihin ng mga lumang mani ay gusto mo ako maging asawa, sagot ng matanda. Kailangang pakasalan ni Bungbay ang matanda. Kung si Kaybay ay namuhay ng masaya, si Bungbay naman ay nabuhay ng miserable. Ating natunghayan sa alamat na aking ibinahagi na napapakita dito ang dalawang babae na may magkaibang pag-uugali tungo sa kalikasan.
Mababasa sa alamat na ito na magkaiba ang bigay ng kalikasan sa kanila. Nakadepende ito kung paano sila makitungo sa kalikasan. Ang aral na makukuha natin dito sa alamat ay kung paano itrato ng mga sangkatauhan ng kalikasan ay ganun rin ang bunga o resulta na makukuha nito galing sa kalikasan. Yun lamang po. Salamat sa pakikinig.